Matapos ang sunod-sunod na kontrobersya at mga isyu na kinakaharap ng Administrasyong Bangag, muling umingay ang mga tanong na sa mga kaisipan ng mga Pilipino. Magre-resign ng haba si Pangulong Kuting sa gitna ng mga kritisismo. Ilang sektor ng lipunan ang nagsasabing tila hindi na kayang pamunduan ng kasalukuyang administrasyon ng bansa at hinihiling na dapat itong magbitiw sa pwesto. Ayon sa ilang eksperto, ang mga desisyon at aksyon ng gobyerno ay nagdulot ng pagkabigo sa marami, kaya't dumarami na ang mga tumututol at galit sa pamumuno ni Kuting Jr. Maraming Pilipino ang nagpoprotesta at pinapahayag ang kanilang pagkadismaya sa paraan ng pamamahala ng administrasyon, mula sa isyu ng inflation, mga proyekto na hindi natutuloy at ang hindi sapat na tugon sa mga kalamidad at ang mga aligasyon ng bangag o hindi malinaw na pamumuno at patuloy na bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ilan sa mga aktivista at mga lider mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang nagsasabi na tila malayo sa tunay na pangangailangan ng mga tao ang mga programa ng gobyerno, kahit ang mga mamamayan ay unti-unting nawawalan ng tiwala. Sa kabila ng mga panawagan na magbitiw na si Pangulong Kuting, patuloy naman ang pagtatanggi ng Malacanang sa mga akusasyong ito. Ayon sa kanilang pahayag, ang administrasyon ay tumututok sa mga hakbang na makikinabang ang bawat Pilipino at patuloy nilang ipaglalaban ang mga programa at polisiya na inisyatiba ng mga pamahalaan. Gayunpaman, tila lumala ang galit ng mga mamamayan na umaasang magkakaroon ng malalim na pagbabago sa gobyerno at sa pamumuno ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Si Tatay Digo, parang pinalit wala akong sinasabi, pero parang lumalabas na ipinalit ulo nyo si Tatay Digong. O halimbawa, kasi bakit? Anong sinasabi ni Marcos? Ang nag-comply lang daw sila sa Interpol. Ano ba itong Interpol? International Police. Yan yung parang, kung may police tayo, may PNP tayo dito, ito yung international. So, nag-comply sila kasi nag-issue ng red notice ang Interpol na dapat hulihin si Tatay Digong. Ito naman presidente natin, utu-utu. Pinahuli nga. Si Torre naman, pasikat. Di syempre, hihuhulihin na yun. Di ba? Ako nga may tanong Tanong lang Ang pagtatanong po ay hindi fake news. May bonus ba sa tingin ninyo pag mapadala si Tatay Digong sa mas mabilis na panahon? Kasi alam nyo, yung pagpapadala sa kanya, sinurkat Pagkahuli, kailangan ilipad agad. Hindi na pinaharap sa korte. Ang tanong ko nga, may bonus ba kay Torre kung mapalipad niya sa araw na yun, o within 2 hours, or within 1 hour, or within 6 hours? Parang mas malaki bonus pag within 1 hour. Pag within 2 hours, mas malaki bonus. Pag within 6 hours, lumiliit na ang bonus. Pag kinabukasan na, may utang ka pa. Mapapagalitan ka. Di ba? Nagtatanong lang. Kasi yung gawain niyang yun, para siyang natatae. Sorry po sa mga kumakain. Parang natatae si Torre. Hindi na nirespeto yung batas. So, kailangan pinaharap mo sa husgado yung si Tatay Digong bago mo binitbit doon. Hindi, hinuli mo, pinasakay mo sa eroplano. Kidnapping ang datingan. Di ba? Tanong ko lang sa inyo, kayo na sumagot sa mga manunood. Sa tingin ninyo, may bonus ba? Ito kasi yung Interpol, di ba? So sabi ni Marcos, sinunod niya. Now, which is mali. Kasi hindi niya dapat sasabihin sinusunod niya. Hindi. May karapatan si Marcos na hindian niya. Siya ang presidente, nasa batas po yun. Ang Interpol, magsasabi lang may red notice dyan. Tingnan nyo si Tebes. Naglabas ng Interpol. Kung nasaan si Tebes? Binalik ba sa Pilipinas si Tebes? Hello? Asan si Tebes ngayon? Nasa Timor pa rin, di ba? Binalik ba siya? Buti pa ang Timor, may yagballs.
Dahil naniniwala sila, this is political in nature. Political asylum ang nangyari. Anong nangyari sa Timor? Tunay na lalaki. May paninindigan. Alam nila, haras lang si Tebes. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, meron silang ano dyan, ha? Nag-search sa bahay nila. Walang nakatingin. Pinaalis yung nasa loob, pagkatapos meron na mga armas nakita. Ano sabi ni Tebes? Before that happened, months before, sinasabi niya na gagawin sa kanya yan. Bakit ko kinikwento ngayon yan? Meron po yan. Gagawin po ngayon sa Davao. Mamaya, explain natin. So, Interpol. Ang gagawin dito kay Maharlika, i-request nila ng Interpol, papa-request kasi nga may utang na loob, di umano. Hindi ko alam kung Interpol ay may utang na loob kay Marcos o si Marcos ay may utang na loob sa Interpol. Kasi si Marcos in denial eh. No? Medyo kabaklaan para sa akin yun. Eh, no? Alam nyo, kung pinahuli mo si PRRD, sana man lang, panindigan mo Marcos. Hindi yung dinideny mo na wala kang kamay dito. Hugas kamay ka. Ngayon, kung wala ka talagang kinalaman doon, dapat man lang nanindigan ka dyan sa Interpol na yan. Dapat nanindigan ka dyan sa ICC na yan. Hindi nyo siya pwedeng dalhin dyan dahil gumagana ang batas at nangako ako sa taong bayan na hindi ko papapasukin ang ICC. Dalawa lang yun, Marcos. Aminin mo, magpakalalaki ka na pinahuli mo si PRRD. At kung hindi naman, dapat pinanindigan mo. Balik tayo sa Interpol. Ano sabi sa Interpol? I-request sa Interpol, ipahuli si Maharlika. Pero, kailangan yan, meron pa ring approval doon sa head of the state. Tingin nyo ba mahinang lilalang si Trump? Hello? Tingin nyo ba weak si Trump? Ibibigay sa Interpol si Maharlika? Ha? Tingin nyo ba, ang citizen niya, American citizen, ang citizen niya, tatraydorin niya, dadalhin niya sa ibang bansa, sa request ng Interpol? Tingin nyo ganun kainutil si Trump? Hindi. I don't think so ibibigay ni Trump si Maharlika sa Interpol. Hindi katulad sa ating bansa. Dating Pangulo na nilbihan sa Pilipinas, ibinigay sa ICC. Dating Pangulo na pinakamamahal, pinakamataas ang trust rating nung bumaba siya bilang Pangulo, ipinalibing yung tatay ng dating presidente. Itinawid tayo sa malaking problema ng COVID. Ipinagkalunong natin. Itrinaydor natin. Hindi natin pinanindigan, nagpakabakla tayo. Ibinigay natin sa dayuhan. Not Trump. Sakaling umusad ang kaso laban sa naturang vlogger. Hihingi kami ng tulong sa Interpol, arestuhin nyo nga yung mga lokong yan dyan, dalhin nyo dito sa... Sir, do you honestly believe papayag si Trump? Tanong lang yan. Huwag kang mapipikon, sir. Walang pikunan dito. Did you convince Timor-Leste? Ibalik si Tebes dito? Sa totoo lang tayo, sir. Walang pikunan. Pilipinas. Asahan din ayon sa NBI Director na may maaaresto mga vlogger dito sa Pilipinas sa darating na mga araw. Matagal na raw silang minomonitor ng NBI, maging ang mga troll sa social media. Yung mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yun. Hindi, no? Arestuhan na ngayon. Ano yan? Tourist style? Kahit walang warrant?
o kahit mali yung warrant o defective yung warrant, ang sasabihin, basta huhulihin ka namin sa ayaw o sa gusto mo, magdemanda ka na lang. Magreklamo ka na lang. Huhulihin ka namin. Walang judge dito sa harap mo. Tama man yan or mali, huhulihin ka namin. Dadaling ka namin sa Hague. Doon na kayo magreklamo. Ganon style? Sir, walang problema eh. Demanda kayo. Sana lang, bilang nandiyadyaan po kayo. Hindi ko kayo pinagbibintangan, okay, sir? Pero ang pagrespeto sa batas ay hindi lang doon sa mabababang tao. Pati doon sa mga matataas na tao, we are required to respect due process. Hindi pwedeng aresto na walang galing sa korte. Yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, ito labas na sa ito, sir. Walang warrant galing sa korte natin. Galing sa korte ng ICC na hindi na tayo member. So doon pa lang illegal na tayo. Yung sinasabi nila na, hindi! Kasi 2019 member pa tayo at nagawa ni Tatay Digong yung mga mali niya before 2019. Let's assume totoo yan. Pero ngayon, hindi na tayo under ng ICC. Bakit tayo sumusunod kung saan hindi na tayo member ng ICC? Bakit natin susundin ng Interpol na may red notice na pwede namang tanggihan ng presidente? Bakit? Gustong pahinahin ng Duterte. Fake news yan? Hindi, sir. That is my opinion. Ang opinion po ay karapatan ng bawat isang magsalita. Hindi po bawal na ang taong bayan ay nagsasalita. Yan po ay nakapaloob sa ating batas. Hindi ako may sabi niyan. Bill of Rights. Hindi pa ako pinapanganak, may Bill of Rights na. So wag niyo isisi sa amin. Alin? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. May karapatan kami, sir. Hindi pwedeng dadamputin ng dadamputin. Ako'y nagpapaliwanag lang, sir, walang pikunan. Diba? Wala nang problema kung sa fake news. I am with you. Sabihin nyo sa akin kung may fake news. Ako mismo, samahan ko pa kayo magdemanda. Diba? Walang problema dun eh. Dapat lang talaga. Buwisit yung mga nagpapakalat ng fake news eh. Nadadama yung mga totoo. Pero huwag nyo idama yung opinion namin dahil kami ay galit sa gobyerno. Dahil sa tingin namin may kapalpakan yung gobyerno. One thing, fake news ba? Na may blank item, sinasabi namin, is that fake news? Totoo naman, miski. Sila inamin nila may blank items yung buy scam. Sinabi namin na bakit takot si Bongbong magpa-drug test. Totoo naman, takot siya magpa-drug test eh. Ba't ayaw niya magpa-drug test? Ang tagal siyang hinahamon ni Tatay Digong ng drug test. Is that fake news? Oh. Wala pong fake news doon. Hindi porket sinisita yung pagkakamali ng gobyerno na ito, ile-level nyo po, bibigyan nyo ng salitang fake news. Hindi po ganun. Wala pong ganunan. Diba? Ang mga fake news, yung mga yan, kung ano, haka-haka na iisip, may Talano Gold, etc. And the likes. Kayo na mag-isip kasi ayokong sabihin eh. Ang dami kasi rin nagpapakalat. Baka mamaya tamaan pati yung mga ibang kakilala kong vloggers. Pero meron sila talagang kung ano-anong pumapasok sa utak nila eh, na parang lahat alam. May ganun eh, di ba? Oh. Sa kanila po yun. Pero wag puro Duterte. Sir, kasi mababahidan kayo ng double standard na kung puro dadamputin. In the first place, hindi dapat dinadamput. May korte po tayo. Oh. Tapos kung puro
dadamputin nyo puro mga maka-Duterte. Ano yan? 'Di ba? Hindi kayo para lutasin ang problema sa cybercrime. Kayo ay para busalan ang mga Duterte. Hindi ko po kayo pinipake news. Sinasabi ko, kung ganun ang gagawin nyo, pakiintindi po ng mabuti ha. Kung ganun ang gagawin ninyo. Kasi meron po akong, naririnig na po na kasi natin yan. Pagkatapos ni Tatay Digong, isusunod si Bato. Tanong ko, after nyan, ang naririnig natin, isusunod si BP Sara. Alam naman natin, binabanatan si BP Sara sa impeachment. Matagal ng itong gobyernong to, mainit sa vloggers. Di ba? Oh, hindi, pumalpak nga itong kamera, pinapatawag ang mga vloggers. Ano ginawa? Dinimanda pa si Barbers. So, palpak. So, humanap ng iba, si Claire. Para atakihin ng fake news. Hinire pa si Jay Ruiz. Tapos ngayon, ikaw naman, sir, magsasalita about sa fake news. Again, ulitin ko, walang masama. Basta patas. Demanda nyo rin yung iba. Damputin nyo rin yung iba. Kahit kaalyado. O kahit BBM supporters. Ang tanong ko nga, si BBM ba hindi nag-fake news? Diba? Patas lang tayo, sir. Patas. Yan ang hinihingi ng taong bayan, ng mga Pilipino. Patas na laban. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. Hindi sila makakadalaw sa pamilya nila. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Samantala, nag-iingat naman ngayon ang NBI sa anumang banta ng cyber attack sa kanilang sistema. Makikipagpulong daw ito sa mga kaukulang ehensya. Nag-a-upgrade kami ng capability namin with respect to cybercrimes. Remember, mga kasama, ang crime ngayon ay cybercrime na. Yan ang uso na ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Yan na ang uso ngayon, cybercrime. Yan ang solusyonan nyo, yung mga scammer. Yan. Pero huwag kayo nakafocus doon sa mga political bloggers na isinisiwalat. Halimbawa, yung Bicam, yung Vicecam na yan, na blank items. Diba? Yun lang naman. Kaya kailangan kami, mag-update kami. Kaya one step ahead kami doon sa mga loko na nagpapakalat ng ganyan. Kasi itong sinasabi nila, no? Isa sa sinasabi nilang kanina pinakita sa balita na sinabi nitong itong speaker ng spokesperson ng PNP, yung may nunal dito. Hindi daw umiiyak, nagpupunas ng pawis. So, fake news na daw yun. Sinabi. Kayo humusga. Taong bayan naman humuhusga eh. Kung ang tingin ko ron umiiyak, bakit ko kanyo sabi tingin ko umiiyak? 'Di ba? Pero hindi ko pinost 'yun. Pero kung ako tatanungin mo doon sa video na 'yon, umiiyak talaga, 'di ba? Bakit nakayuko? Ang pawis nasa noo. Ang punas diyan, wala sa mata. At saka pag nagpupunas ka ng pawis, hindi ka sumisinghot. Kayo na lang manood ng video. Pwedeng magkakaiba tayo, sa tingin nyo umiiyak, sa tingin nyo nagpapanas ng pawis. But that is opinion. You cannot just call that fake news. That's how I see it. Diba? Bagamat hindi ko pinakalat yon, but that's how I see it. Diba? Saka nakakita na magpupunas dahil daw mainit. Tapos mananatiling matagal nakayuko. Tiningnan na siya nung nasa harap niya, nakayuko pa rin. Nakaganon pa rin. Di ba? Kung nagpunas ka ng pawis, pagtaas mo ng pawis, ganyan ka na. Being a policeman ba yun o policewoman? Hindi ko pansin. Tayo ka na. Hindi ka mananatiling nakayuko at umihikbi. Huwag na natin pagtalunan kung umiiyak ba yun o nagpupunas ng pawis. Pero
parang napaka unlikely na mananatili ka nakayuko. At yun na ang gagawiting fake news. Meron naman sinasabi patungkol kay Lisa. Hinahanap si Lisa, hindi siya matagpuan at sabi ay nasa custody ng US. O yun na sinasabi, fake news daw mga nagpapakalat. I don't know, hindi ko rin naman pinakalat yun. Hindi ko sinakyan yun. Kaya lang kasi, sana, alam nyo may ganun. Magagalit kayo sa nag-fake news. 'Di ba? Sana bago kayo magalit doon, kung totoo man yun or hindi, I really don't care. Hindi ko nga binalita yun, ulitin ko. Pero sana, nagpe-press ko na si Lisa. Pinapakita nyo na si Lisa. Asan si Lisa? Ba't ayaw niyang lumabas ng live? O eto ko. Nasa custody ako? Wala ako sa custody ng Amerika. Wala akong kinalaman dun sa namatay. Ba't nyo binibintang sa akin? Simple lang eh. Labas siya live. Ang dami niyang mga mainstream media nakakampi. Hindi siya mag-live dun. Live kailangan. So, di tapos. Nakita, hindi totoo nga. Wala siya sa custody ng ano. Wala. Sasabihin nyo lang, fake news dito, fake news dito, fake. Remember this. Pag meron nagpakalat ng fake news at sasabihin nyo lang fake news, do you think people will believe you? Halimbawa, sinabing addict ka, tapos bigla ka na lang may ilalabas na resulta galing sa St. Luke's. Do you think people will believe you? Compared doon sa nagpunta ka sa PIDEA, nakaharap ang media, nagpa-drug test ka. Ano bang purpose ng drug test? Kasi wala naman sa batas yun eh. Para makuha mo yung confidence ng taong bayan, yung tiwala sa'yo na hindi ka addict. Same thing dito kay Lisa. Makuha niyan ang confidence ng taong bayan, yung kumpiyansa na hindi siya talaga nakahold doon. Di sana nag-live. Tapos na issue. Nagagalit kayo doon sa, karapatan nyo magalit doon sa nagpakalat noon. Labas ako doon. Ang sinasabi ko lang, napakadali naman. I-debunk yun. Bakit pinahahaba nyo pa? Sabi, fake news yung fake news. Sasabihin ng iba, siyempre hindi yung fake news. Can you blame the Filipino people if they don't believe you, considering, hindi ikaw considering na si Marcos ilang beses na nag-fake news. Sabi niya hindi pa papasukin ng EDCA, pinapasok ang EDCA. Sabi niya 20 pesos na bigas, hanggang ngayon wala yung 20 pesos na bigas. Sabi niya walang pumasok na baril sa KOJC pero napakadaming pumasok. Then you just magsasabi kayo, tapos you just expect Filipino people to believe you? Hindi po, hindi ganun. Tapos magagalit kayo, fake news. Pasimplihin. Gusto nyo maniwala ang taong bayan ay hindi bangag? Drug test. Tapos ang issue. Same thing here. Gusto nyo maniwala ang taong bayan na wala sa American custody? Mag-live. Tapos di ba? Ang simple ng buhay. Ba't pinahihirapan natin? Ngayon ko naman sa... Nako. Tapos... wala silang sinabi ko, hindi fake news. Alam mo ba, sa mga journalist, ito kinuwento sa akin to ni Jason sa ang pinakamadali daw na para i-deny mo na ikaw na hindi mo na kailangan mag-explain pero totoo yung balita, sabihin mo lang fake news. Sinabi sa akin ni Jason sa yan. Sabihin mo fake news. O di wala na. Wala na i-question. Hindi ka kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan patunayan. Basta fake news yung kahit totoo. Ganun daw ang style. Sabi ni Jason sa... Okay, next topic po tayo. Ito, matutuwa kayo sa balita na ito, mga kapwa ko supporters ng mga Duterte. Sa mga naniniwalang walang kasalanan si Duterte at hindi addict si Duterte. Babala ang Chinese Foreign Ministry sa mga hakbang ng International Criminal Court o ICC kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning,
Tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobleng pamantayan. Ayan. Itong malupit dyan. Iwasan ng pamumulitika at double standard. Yan yung sinasabi, yung dinidiscuss ko kanina. Kung galit kayo sa fake news, hindi ka dapat double standard. Equal protection of the law. Ibig sabihin, kung bawal sa mga DDS vloggers, bawal din sa mga BBM vloggers. And at the same time, bawal din kay Claire mag-fake news, bawal din kay BBM mag-fake news. Hindi double standard. Yung bawal kay Marcos, bawal din sa maliit na tao. Hindi yung pwede kay Marcos, bawal sa maliit na tao. Ganun po yun. Yung sinasabi, hindi tayo pwedeng double standard. At bawal ang politika. Buti pa ang China. I-observe. And I'm sure, nagbabantay ang Amerika. Ha? Galit din ang si Trump dyan sa ICC. Ako sa tingin ko papasok din ng Russia or kung sino man yung mga hindi members ng ICC. Dito sila ngayon mabibilib kay Tatay Digong. Pag nanindigan ito si Tatay Digong at nalusutan niya ito, maraming matutuwang bansa sa kanya. Tayo po ay gagalangin ng kung nababastos tayo dahil sa pagkalat ng droga ngayon, maihahaon natin ulit ang Pilipinas dahil magkukuha ni Tatay Digong ang respeto ng mga ibang bansa. Bawal na bawal po ang politika. Ha? Bawal na bawal ang politika dyan sa ICC. Para maging credible ang korte. Halimbawa, Supreme Court, hindi ka pwedeng bias dyan. Hindi ka pwedeng double standard dyan. Nag-Supreme Court ay parang kaparehas o parallel ng ICC. International Criminal Court, ng Supreme Court, Philippine Court naman. Ito naman patungkol sa krimen international. So hindi ka pwedeng may kinakampihang presidente dyan or mga politiko. Hindi ka pwedeng kumakampi sa NPA dyan, sa komunista. Dapat, kung batas, batas. Pero, nagbabantay ang mga ibang bansa. Sa tingin nila, pag nagkamali ang ICC dito, this could be the end of the credibility of ICC. This could be. Kaya nga hindi sila pwedeng magkamali dito sa pag-decide at hindi pwedeng magipit si Tatay Digong dito. Because they know, mahal na mahal ng mga Pilipino si Tatay Digong. We know that we are watching. Ako, sa totoo lang, I want to go there. No? Ang problema lang dito, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!